Sigurado na magiging emosyonal itong si Jeronte kung sakasakali na siya nga ay i-trade na ng San Miguel dito sa Titan Ultra. At hindi pa maliwanag pero baka ang maging kapalit daw nito ay itong si Cade Flores o kaya naman si Joshua Monson. Actually, meron ding mga lumalabas na mga report na baka si Jeronte i-trade dito sa Terra Firma Jeep kapalit ni Jerick Ahanmisi. Pero ngayon mukhang mas matunog daw yung balita. Si Teng ay dadalhin dito sa Titan Ultra dahil open na raw talaga itong Titan Ultra na i-trade yung mga top players nila sa kahit sinong team, hindi lang SMC. At mukhang pinag-aaralan nga ng SMB na baka itong si Jeron Teng ay i-trade na kapalit ni Joshua Monson o kaya ni Cade Flores kung sino man doon yung sa tingin ng management ay kanilang mas kakailanganin. Dahil sa ngayon itong San Miguel, syempre kahit na naka-break tayo dahil dito sa pagprepara sa Gilas Pilipinas, nagpapatuloy yan dito sa pagdagdag do sa roster nila, do sa nakikita nila na kinakailangan para magkaroon ng mas malakas na team. Kaya nga yung pag-trade dito kay Teng matagal na yung napapabalita, hindi lang natutuloy dahil nga pinag-iisipang mabuti ng management kung sino yung mga players na pwedeng ipalit dito. At ngayon nga, mukhang nakita na nila na mukhang itong si Jeron Teng ay pwede nang i-trade dito sa Terra Firma Jeep o kaya sa Titan Ultra. Kung sakaling matuloy ito sa dalawang nabanggit, si Monson at si Flores, mas maganda siguro na itong si Cade Flores ang kunin ng SMB dahil ito ay isang sentro. Dahil meron na rin balita kasi na baka si Motaw Tua ay matrade na rin. So if ever makuha ng San Miguel si Cade Flores, baka senyalis na nga yan na itong si Mawala Tua ay ite-trade na ng San Miguel. Kaya isa yan dito sa mga factors na pinag-iisipan ng management kung ite-trade nga nila ang nabanggit na player na si Jeron Teng. Ang Barangay Hinebra ngayon ay naghahanap sigurado sa panahon ngayon nung pwede nang pumalit dito kay Japet Aguilar. Alam naman nating lahat na veterano na si Japet at sinabi na nga nito na gusto na niyang matagal na niya gusto magretiro sa Gilas at siguro yung pag-retire dito sa Hinebra ay hindi na rin siguro magtatagal. Ang tagal na kasi dito ni Japet. At syempre, kung ikaw naman ang Barangay Hinebra, gusto mong makasiguro na meron kang makukuhang player na pwedeng pumalit dito. Kaya nga yan ngayon yung pinag-iisipang mabuti ng management ng Hinebra at nasisiguro natin na marami silang pinagpipilian. Siguro ngayong season na to medyo mahirap humanap ng big man lalo na at alam naman natin na itong mga teams ngayon hindi masyadong magbibigay yan unless talagang big man din ang kapalit. At syempre, hindi yan kayang gawin ng Hinebra dahil nga yun ang kulang sa kanila. Pero dito sa darating na draft, sigurado na merong makukuha Barangay Hinebra dyan dahil nasa kanila yung first round pick ng Terra Firma. So sa tingin ko, pwedeng kunin ng Hinebra katulad ng alam na natin ito si Michael Phillips. Pero ngayon matunog na rin yung pangalan nito si Raven Gonzalez na kasalukuyan naglalaro para dito sa Abra sa MPBL. Pero posible na sumali yan sa draft next season at makukuha na yan ng Hinebra if ever magpa-draft nga ito. Of course, nandiyan din si CJ Lane na naglalaro din sa MPBL at alam natin yung iba pang mga top players dito sa, hindi rin sa MPBL, kung di maski sa UAAP ay pwede rin sumali sa draft. Ngayon, kung sumali din dito sa darating na draft, itong sila Sage Tolentino at yung iba pang mga field foreigner, talagang lalawak yung mga options na pwedeng makuha ng Hinebra. Dating sa ganyang balita, alam naman natin na si Coach Tim Cone, hindi yan magmamadali. Pero gusto niya syempre as soon as possible makita na kung sino yung mga magiging available talent na pwede nilang makuha. As it is ngayon, malamang number 1 pick talaga yan sa Terra Firma dahil sa nilalaro ng Jeep. Kaya nga, ang swerte ng Barangay Hinebra at sa kanila mapupunta yung magandang posisyon. Ito nga bang si Chris Banquero ang nababagay na susunod na magiging backup guard nitong Converge Fiber XS? Dahil nga yun ang hinahanap ngayon ng Converge dahil hindi naman sikreto na kapag lumalabas sa court o nagpapahinga itong si Juan Gomez De Leano ay medyo sumasama ang laro ng Fiber XS. So naghahanap si Delta Pineda ng isang player na magbibigay talaga ng magandang compliment para dito sa kanila at yung masasabi natin talaga na magiging maayos ang laro at pwedeng backup. At dito sa nakikita natin mukhang ang pwede nga dyan talaga ay itong si Chris Banquero na sa kasalukuyan ay naglalaro para dito sa Meralco Bolts. Ang Meralco Bolts ngayon ay sobrang dami na ng mga guards nila at ito nga si Banquero hindi na masyadong nabibigyan ng minuto. Kaya pwede na siya lumipat na dito sa Fiber XS. Marami namang pwedeng ibigay ang Fiber XS dito sa Meralco na players katulad ni Pau Havillonar o kaya itong si Archie Concepcion na magagamit din naman ni Coach Luigi Trillo.
Kaya sa tingin ko madaling makukuha ng Converge itong si Chris Banchero kung kanilang pupursigihin. At sa tingin ko dapat lang talaga nilang gawin dahil ito yung klase ng point guard na makapagbibigay talaga ng malaking tulong para dito sa kanilang roster. Ngayon, andito na yan kay Coach Delta Pineda kung paano niya kakausapin itong Meralco Bolts. Pero sa tingin ko hindi naman siguro magkakaroon ng problema dyan, lalo na at alam naman natin na itong Meralco ay gagawa ng isang paraan para masiguro na yung kanilang sistema ay magkakaroon talaga ng mas magandang kalalabasan para doon sa kanilang players. Kung ikaw naman itong Meralco Bolts, tingin ko kung i-offer ay big man o kaya ito si Archie Concepcion kapalit ni Banchero, abay okay na yan para dito sa kanilang lineup. Kaya nga itong trade na ito, kung matutuloy yan, parehong teams ang makikinabang at hindi natin masasabi na ito yung magiging lopsided na papabor lamang sa isang koponan. Kaya sigurado na magiging maganda ang kalalabasan nito para sa kanilang lahat. At ang huli nating report ngayon ay ito nga bang si dating Alaska coach Alex Compton ay babalik dito sa PBA para mag-coach muli. Maraming mga teams ngayon sa PBA ang gustong mag-upgrade daw ng kanilang coaching at sa tingin ko kabilang dyan syempre alam natin Titan Ultra ay pupunta na dyan si Alex kapag not next conference at pagdating naman dito sa Blackwater Bossing at yung Phoenix Fuel Master sigurado gusto rin niya mag-upgrade ng coach pati na itong Terra Firma Jeep. Kaya malamang nga ito si Alex Compton ay maging isa doon sa mga pwede nating makonsider na magiging bagong coach ng PBA kung may kukuha. Pero sa tingin ko kung titignan naman natin yung pedigree ni Compton, pwede talaga yan na mag-coach dito sa PBA. Dahil alam naman natin na ang kinakailangan ngayon talaga dito sa liga ay yung mga coaches na meron ng championship experience at nagawa yan ni Compton. Kahit na hindi nagkampiyon ng Alaska, i-consider naman natin na ang nakalaban palagi nila ay San Miguel. So, mahihirapan talaga sila dyan. Pero kung titignan naman natin yung kanyang, sabihin natin, coaching pedigree at yung kanyang skills talaga ay meron namang ibubuga. Kaya sa tingin ko, pwede pa itong si Alex Compton na bumalik dito sa PBA para mag-coach. At yan naman talaga ay kung ikukumpara natin, magalaki maitutulong nito kung siya mapunta sa Terra Firma Jeep, sa Blackwater o kaya sa Phoenix. Ang magiging question na lamang, suporta na ibibigay ng management dito sa nabanggit na koponan. Dahil syempre, kahit gano'ng kahusay ang coach kung walang suporta ng management, wala ring mararating yan. Kaya kinakailangan kung ikaw si Compton, ay makuha mo suporta ng management ng kahit anong team na lilipatan mo para masiguro na magiging maganda yung kanilang laro. Dahil syempre, sa bandang huli, lahat ng ito nakadetermina dyan kung anong ibibigay na suporta ng management. Syempre, yung budget at syempre, ma-quality ng players. Kung katulad lang ng Blackwater at Terra Firma na palaging tinetrade yung mga top players nila, aba syempre, wala rin mangyayari kahit gaano kahusay yung coach. Bago tayo magtapos ay binabati natin yung ating mga regular na mga viewers. Sila Dexter Domer, si Ireneo Salangsang, si Mon De Guzman, si Jonel Alagon, si Michael D, si Anthony Alon, si Enju, si Katsakino Dukusin, si Malyari Mascarinas, si RG Bueno, si Joseph Pineda. Binabati din natin si Ireneo Salangsang at yung iba pa nating mga viewer.